Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters, kung saan ipinost nila ang pahayag ni Congressman Jude Asedre tungkol sa pagka-delay ng impeachment trial ni VP Sara. May lugi daw, luging-lugi. Sinong mga luging-lugi? Okay, basahin ko ang kanyang statement. The impeachment case in the House remains strong regardless of what the Senate would do. But in the end, ang dihado lang ang taong bayan. Okay. So, malakas daw ang kanilang kaso. So kung malakas, ang tanong dyan bakit pa nila hinintay na yung pang-apat na impeachment complaint? Inapura. Hindi sana yan madidelay kung plinano nila maigi. Nag-file unang impeachment complaint December 2. Another impeachment complaint December 4. Pangatlo, December 19. Tapos pinatulog. Ano ba yun? Ano daw? Ang explanation nila dyan is kinonsolidate daw nila. Yung February 5 na isinampa nila, yun na daw ang consolidated version. Pina-improve na daw nila yun. Kaya February 5 na nila, So ngayon, dahil sa ginawa na lang yun, kaya nagkaroon ng question, hindi ba na-violate yung 1-year ban rule ng Constitution? Ang dahilan kung bakit na-delay sila rin sa House of Representatives. So, yung decision ng 18 senator judges, yun na yun. So, tapos sasabihin ngayon na ang dihado taong bayan. Paano na dihado ang taong bayan? Magbasa tayo sa mga comments. Ang dihado, yes, kasi pinapasilduhan namin kayo Yun, dihado lang kami. Instead na mag-focus kayo sa mas importanteng bagay, yung nakakaapekto sa buhay ng Pilipinong nasa laylayan, impeachment ang inaatupag Doon kami dihado. Kaya lang yung pagka-delay, I don't know kung sinong taong bayan ng sinasabi ni Congressman Abante. Magbasa lang ko sa comments Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Gusto pa yatang madagdagan bayad pirma. Kasi nga yung aligasyon, Congressman Toby Chanco nagsabi nito na kaya daw pinilit, tinapura para ma-release yung mga pundo nila. Kapwa nila kongresista ang nagsabi niya na madagdagan pa ang bayad ng pirma. Castillo Nelly, kayong mga blank, bad word, hindi ko babasahin. Sa Kongreso, huwag ninyong ginagamit ang taong bayan. Kayo lang gusto magsayang ng pera, mga bad word na naman. Baka sa tingin nyo gusto namin ma-impeach si VP Sara, kayo lang ang may gusto. Dahil ayaw ninyo siyang maging presidente, dahil pag naging presidente siya, di na kayo makaporma, mga blank kayo. Gahaman. Medyo masama yung mga salita, hindi ko basahin. Sinabi na ni Senator Amy na accountability ba? Anong accountability? Politika ang gusto nyo lang mawala si VP Sara bilang kandidato, kaya nag-impeach kayo. Yun ang saktong birada ng ating Senator Amy. So, taong bayan, siguro kung taong bayan man, yung mga Marcos loyalist, pwede dihado, dahil gustong gusto nila ma-impeach si VP Sara, mga Marcos loyalist.
Kaya lang, sinong mas marami? Marcos loyalist o mga DDS? Yan ang tanong. Survey ng WR Numero, isang credible survey group. Hindi yung Okta o Tangeria, WR Numero. Sa survey nila, 40% of the Filipinos consider themselves DDS. Ilan lang ang Marcos loyalist, Marcos supporters, only 15%. Sobra kalahati. So, sinong taong bayan? Sige, mga Marcos loyalist, dihado, dahil gustong-gusto nilang maalis si BP Sara. But kaming mga DDS, 40% kami ang pinakamarami. So, sino ang mas maraming nagmamahal kay BP Sara? Romualdez, BP Sara. Yung latest survey ng presidential election. Ilang voters preference kay Romualdez? 6% lang. Yun yung taong bayan na sinasabi na dihado, 6%. Ilan ang kay BP Sara? 35%. Ganyan kalakas ang ating BP Sara. Kaya pabayaan na lang natin si Congressman Isidre, yung sinabi niyang lugi. Sigurado iiyak ang mga yan pag open ng 20th Congress. Nakikita ko na July 28, yun, opening sa Senado. Botohan ng Senate President. Nako, kung si Senator Soto ang maging Senate President, delikado tayo. Okay? Kaya lang, malamang, opinion ko lang ito, Senator Escudero pa rin ang magiging Senate President. At alam na natin, dismissal kagad ang motion yan. At pag nagboto, 13 lang, majority of senators dismiss na yung kaso. Kaya anong mangyari? Ayan, iiyak na naman Congressman Isidre, Congressman Chua, pupunta daw sila sa Supreme Court. Sige, pwede. Iyan naman ang sabi ni Senator Escudero. Go to Supreme Court kung hindi nyo magustuhan ng aming desisyon sa court. Kami ang korte. Only Supreme Court can overrule our decision as a court.